Umugong ngayon sa buong bansa ang balitang posibleng maupo na bilang Pangulo si Vice President Sara Duterte matapos kumalat ang umano'y seryosong banta sa kanyang buhay na nagmula mismo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa mga ulat, may mga insider na naglabas ng impormasyon hinggil sa matinding tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang isyung ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla at pangamba sa publiko. Lalo't tila lumalala na ang hidwaan sa loob ng pamahalaan. Sa isang pribadong pagpupulong umano, nabanggit ni VP Sara na hindi naligtas ang kanyang posisyon at na posibleng may mga taong gustong patahimikin siya dahil sa kanyang matitinding pahayag laban sa katiwalian sa gobyerno. Marami ang nagbigay ng kani-kanilang reaksyon. May mga naniniwalang may katotohanan sa mga paratang, habang ang ilan naman ay naniniwalang isa lamang itong political drama upang siraan ang administrasyon. Gayunpaman, nananatiling palaisipan kung ano ang tunay na nangyayari sa pagitan ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo. Hanggang sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang hinggil sa issue. Samantala, patuloy ang panawagan ng publiko para sa masusing investigasyon upang malaman ang buong katotohanan. Habang tumitindi ang mga espekulasyon, marami ang nag-aabang kung magbubunga na nga ba ito ng isang malaking pagbabago sa liderato ng bansa at kung tuluyan na bang maupo si VP Sara bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Talagang untouchable si Romualdez sa Martin Luther King, ha? Ay, kung hindi nyo kaya, panindigan yan. Yung putang aman yung ICI na yan, wala nang trust ang tao sa inyo, ay mag-resign na kayo lahat. Mga chutang chineso. Ayan. BBM. Ay, meron pa siyang bago. Ano to? Ito. Dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Mga inutil. Wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Kakagatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Kasi utos sa inyo ni BBM. That's true. Isaldi ko lang. Pasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King. Also known as Kim Bonjing. You think we're stupid? Kakatawa din to. Oh. What kind of investigation are you doing there? When the people have lost trust in your independence? Alam mo. You're useless. That's why all this other, independent Nasa Europe yun si Palangga. legal experts have refused, such as former Ombudsman Justice Carpio Morales, because they know that this ICI is just cosmetic. Yeah, cover up. Come on, BBM. Mag-iwi-iwi ka nga Palangga. Why did you all of a sudden wake up from your comfortable slumber after 3 years to make public these ghost projects? Why? Because of the U.S. State Department report. And I'm sure other creditors will be making comments soon. Utang ka ng utang, BBM. Utang na loob. Utang ng ina mo. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Ang 2025 budget na puno ng pading ng paldo na ng lahat ng ghost projects at infra na sa Gigil na rin siya, no? Matagal na itong gigil eh. kahayupan nyo. Good. Mga congressman at congresswoman na mga ganid kayo. Ginamit nyo ang
General Appropriations Act ng 2025 dahil election, magi-election. Kasi ambisyon ni Martin Luther King i-control ang mga congressman, ang mga district, ang mga party list para sa 2028 election na siya ang tatakbo na presidente. Kaya wag mo na kaming lokohin, BBM. I-abolish mo na yung ICI mo. Gumawa ka ng komisyon na paniwalaan ng tao. Well, wala na talaga. Yung mga nilagay mo dyan, wala yan. Tuta mo lahat yan. Okay. Ayan, ang ating Madam Bing Guanzon. Grabe. So, alam naman natin talaga yan. Tiyan mo, ang daming sasata. Ang problema, sa totoo lang, sabi ko nga, dapat nga kakampi talaga natin ngayon yung mga kakamping. Dahil 'di ba, ang kanilang laban diyan is anti-Marcos sila, 'di ba? Pero ngayon nag-iisa na lang ito si Bing Guanzon, si Rowena Guanzon, ang talagang matapang, which is nakakaaliw talagang sabi nga ni Cato B, Maharlikanism is our new lingua franca. Hindi ko alam pati si si Governor Chavit Singson. Ako na tinuturo. Sabi daw ni Maharlika, bangag ang presidente. Which is nakakatuwa, alam mo yon. Nakakatuwa dahil marami na talagang nagigising. Kaya lang naman, ang problema lang dito, baka instead na ako ang habulin lang, hinahabol din sila mga palangga. So si Chavit, inaano na rin to, ginagwardyahan na rin to ng mga bangag dahil kahapon sa kanyang press conference, binanggit na naman, sabi ni Maharlika, bangag daw katulad dito, pinost ko si Rowena Guanzon. Isa lang, bago tayo kay Chavit. Dali. Nakakatawa siya. BBM. Lakas mga asaram. Is still on the dark side. Oh my God. Alam mo, nakakatawa siya. Gusto ko ito mamit paminsan-minsan eh. Parang sarap kainuman ng Coke. So anyway, sabi ko nga, mga palangga, kahit na hindi pa natin napapabagsak ang isang addict, kahit pa paano, di ba, Zorro, magkasama tayo, masaya na rin ako. Dahil ang dami na talaga nagigising. Ang kailangan lang talaga natin, gumalaw nga yung Gen Z. So, nakakaaliw si Commissioner Rowena Guanzon. At ito, aliw na aliw naman ako dito kay Chavit. Hindi na sila hinto ang kalaban. Hindi na sila nakakaramdam. Hindi ako nagsabi, pero si Maharlika, bangag daw ang presidente natin. Walang pakiramdam. Hindi niya na alam ang gagawin. So, maski mag-protesta kayo, hindi magre-resign yan. Pero si Maharlika na naman na may kasalanan. But yeah, Jean P. Gomez, we love Rowena Guanzon. Alam nyo, yan yung mga tipong, tao na talagang may paninindigan. Ako, admittedly, gigil na gigil. Alam mo, effective kasi talaga si Palangga, si Rowena Guanzon. Effective siya. Di ba? Aminin ninyo, nung tayo ay mga bangag, pagigil na gigil talaga tayo sa kanya. Kasi siya talaga yung umingi-wingi. Kaya gigil na gigil ako. Sabi ko, babae to, kababae, kung ano-ano rin yung sinabi ko. But I'm grateful sa kanya. Talagang yung kanyang paninindigan, talagang hindi siya talaga nagpapatinag. Ang problema, ito mga hanghang, may tumitira sa kanya eh. Yung abogadong guru-guru. Yung abogado natin pangalanan, sabi nga ni Commissioner Rowena Guanzon, clout chaser lang daw. Yung abogadong kakamping, tinitira siya na parang sinasabi kaya lang daw ang konteksto. Atong si Rowena Guanzon ay ganito yung mga pinapakita ngayon, parang gustong makuha yung boto ng mga Duterte supporters. Bakit hindi? 'Di ba? Ako, I will campaign for her. Ngayon pa lang, kinakampanya ko na siya. Kung ano man ang gusto niyang tahakin sa buhay niya. 'Di ba? Kasi ito yung may paninindigan. Ito may mga kakamping niya.
Yung mga, well, hindi naman to, mga wala naman to kwenta, actually, Commissioner Guanzon. Mga walang kwenta naman yung mga tumitira sa'yo. But again, mga kababayan, dahil siya lang naninindigan, dahil ang kalaban talaga dito si Marcos Jr. Ngayon, tignan mo sila Dilima, sila Virus, kiss-ass na kay Bangag. Sila nga talaga, mga very, sabi ko nga, prominent na nag-antay-antay Bangag. Diba? Tapos ngayon, si Guanzon na very consistent, nang umingiwi-ngiwi na gano'n. Di ba? Yes, I will support her. Ngayon pala, ano man ang sabi ko, ano man ang takboy ni Com Guanzon later on. Di ba? Tinira din siya ni Romualdez. I will support her no matter what. Kasi may paninindigan siya dahil hindi tayo dito bulag. Hindi ako saradong utak na, si Guanzon, kakamping yan, sinuportahan niya si Lenny, ayoko, nagalit na ako sa kanya forever. No! Ang pinag-uusapan natin dito, mga palangga, yung paninindigan ng tao. Dahil hindi naman lahat ng kakamping ay mga julul. Diba? Meron mga julul talaga. Kasi mga kakamping na sumusuporta sa pagbabago, na pareho natin, diba? Hindi lahat ng supporter ng kakamping ay matitino. It's the same thing. Hindi lahat ng supporter ng Pangulong Duterte ay matino. Kaya nga tayo may alpotera, diba? Natawa ako, Martin Luther King talaga. Parang incomparable naman palangga. Kawawa naman si Martin Luther King. Well, we all know na Luther talaga itong mga ito. So kaya kayo mga kakamping na hindi kayo politiko, 'di ba? You have to stick with Guanzon kasi siya lang yung kakamping na lumalaban sa mga bangag. Tingnan niyo mga kakamping, nasaan na si Dilima? Nasaan na si Ontiveros? Itong abogadong tumitira sa kanya, at saka incomparable ka. Huy, ikaw, guru-guru. Yung mukha mong parang tawag dyan, parang binlod sang bugas. My God, 40 years ago ko biglang naalala yung salitang yun. Alam mo yung mga binlod? Guru. Diba? Mambuisit na lang tayo. Diba? Hudas talaga yung si Martin Luther na yan, sabi ni DGS. So, hindi po lahat ng mga kakamping ay matitino at para sa bayan. Hindi rin lahat ng mga Duterte supporters ay matino. Kaya nga sabi ni Rebecca Ugata, merong kakampwet. Meron ding alpotera sa atin ng mga Duterte supporters. Meron ding bangaw, meron langaw. So, ganun talaga. So, ang gagawin natin mga palangga, talagang titignan natin kung sino yung mga naninindigan sa tama. Ito si Guanzon, maliban sa nakakatawa yung personality niya dahil talagang straightforward, ang lakas din, gigil din siya, at lakas din niya mangbuska, parang tayo lang yan. I think Mang Ilongga, may mga talent yan, parang si Bogris lang yan. Para si Bilatchang Iloy lang yan, lakas din mga asar niya, no? Hindi ko alam itong mga Ilongga na itong mga kababayan ko, yung dipong Golgid, no? Diba? Binlod at tik-tik sa siling ni Rosim de la Cruz. Hindi nila kayang bilhin si Attorney Bing. Totoo yun. Meow, 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 meow. Sabi ni GTS, binlod na may bigas sa mukha. Yeah? Brenda Pekeo, di ba? Hindi binlog, binlod, letter D, di ba la? Di ba la? Na sa Ilonggo kasi naalala ko ng bata ako, gatipas-tipas ako sa bugas, siling ni Lola. Sabi niya, ang binlod, hindi pag-iupod. Oh my God, 45, maybe 40 years ago. Nalalaman ng mga edad ni Inday. Now what, mga palangga? So ngayon, totoo sinasabi ni Guanzon. Well, yung tungkol sa, sinabi na ni Inday, sinabi na ni Maharlika, sinabi na lahat na si Bangag Jr. ay talagang cover up lang yan. Cosmetic lang yung ginagawa niya. Dahil gusto niyang panagutin lang, isa lang. O ilang tao lang. Pero si Martin Luther King nga, si Martin Romualdez, tambalos sa ililigtas nila. Kaya nga, grabe ang grabe talaga yung laban natin. Ngayon, sabi, may sinantong vlog natin supposedly kasi nakapag-vlog na tayo kanina. Mga kababayan, Palanggabing, ang dami talaga nagmamahal sa'yo. Love ko na rin yan. Love ko na talaga siya kasi aliw na aliw ako sa kanya. Not because well, you know what? When you love someone, kasi I will talk about that. Kasi very heavy na yung politika na yan. Like ako, you don't love me because sa mga expose ko, right?
You don't love me dahil yung mga in-expose ko sa inyo, nakakarimarim. Di ba ang in-expose natin dito, hindi naman magandang balita eh. Nakakarimarim, kaletsyan balita ka, kaletsyan, you don't love me dahil sa, yung mga balitang nilalapag natin dito. You love a person, number one, dahil sa kanyang personality. Ano yung personality niya? Matapang, braveness. Bakit sinasabi nyo na, Marlica, I'm proud of you, we love you. Guanzon, we love you, ganyan-ganyan, we're proud of you. Why? That's a braveness. It's the same thing has Maris. Thank you, Palangga. Ganon din. Ganon din doon minahal si Kiko Barzaga. Dahil recently, di ba, talagang rockstar din ito si Kiko Barzaga. Hindi yung sa minamahal actually. Kasi yung mga binabalita namin dito, nakakajuta-jutahan talaga. Nilalab niyo yung isang tao dahil sa kanyang karakter. Not because sa kanyang mga sinasabi, kasi yung mga sinasabi ko, katulad yung mga expose na yan, hindi naman nanggaling yan sa akin originally. Galing yan sa mga puting ahas, sa mga tibo na ahas. Shoutout pala sa tibong ahas, yung nagbigay sa atin ng signature nitong yung nag-sign, nag-notaryo doon sa affidavit ni Orly Guteza. Diba? O, tibong ahas ang nagbigay sa atin noon. But anyway, so hindi nyo minamahal ang isang tao, isang vlogger dahil sa kanyang mga expose. Dahil nakakarimarim talaga yung mga balita na sinasabi namin. Minamahal nyo yung karakter niya, yung pagiging bold, brave niya. At of course, pagiging makatao, kikay, or whatever, ay dahil meron siyang tapang, meron siyang lakas ng loob na ibigay ay echo ang inyong sentimiento. Di ba yung mga hindi niyo nasasabi, di ba? Ang hindi niyo nasasabi namin. Katulad dito kay Bing Guanzon, nakakaaliw, di ba? Mga jute, mga utang ama ninyo, di ba? Utak na mag-jutang gininahin. Yes, sabi ni Pats M, i-guess daw natin si Kong Kiko at si Attorney Guanzon. Pag hindi sila busy, bakit hindi? Di ba? Welcome naman sila dito sa channel natin. I like Attorney Guanzon for being so consistent na anti-Marcos siya, na na-realize natin na nabudol tayo at isa siya sa kakamping na may balls. Exactly. Kaya ako sabi ko, tingnan mo, ang expect natin dapat, mga kapalangga, na yung mga kakamping, dapat kakampi na natin yon dahil ang laban nila, anti-Marcos sila. Diba? Ano sabi nito? Gusto mo ikaw ang mamahalin ng tao kasi nandyan ka, punta ka na lang dito sa rally. Ayan, katulad yan, yung alpot na yan. Yung mga alpoterang langaw na nagsasalta ng ganyan. You know? At hindi ako naglilimos ng pagmamahal. Excuse me. Isa lang na may nagmamahal sa'yo at may bumibembang sa'yo, panalo ka na sa banga, right? Pag-usapan natin yan sa Alindog TV 21. Yan, follow nyo na yung Alindog TV 21. Diba? Makasama kayo mga alindugan natin dyan. Diba? O, katulad yung mga alpot na yan, gusto nila akong pauwiin. Kasi gusto nila akong mapatay. Gurgurin mo nga, Zorro. Pakigurgur ka para happy naman ang buhay natin ngayon. Ang aga-aga dito. O, yan. So anyway, mga kababayan, ako ngayon pa lang, I declare that I will support this Rowena Guanzon kung ano man yung tahakin niyang landas kasi may paninindigan. So we need someone like her. Na sa kabila ng hindi na natin siya nagustuhan dahil nga anti-Marcos siya eh. At it turned out na tama talaga siya na bangag, adik si bangag. Tayo ang nagkamali. Ako nagkamali big time. Even Sara Duterte nagkamali big time. Inaamin naman yan. Humingi kami ng pasensya. Di ba? Hindi tayo nakinig kay Pangulong Duterte na sinasabi na may mga ngiwi-ngiwi, may addictus. O ha? Ngayon, mga palangga, ano pa? I've started to appreciate and love Palangga because you stood your ground, sabi ni Katobi. I love you too, Palangga. Di ba? Kasi ang laban natin dito, hindi because of name ng politician. Sabi ko nga, we support someone na ang alignment para sa taong bayan. At sabi ko nga, kahit na tayo supportado natin si Inday o sino man, like si Guanzon, sinuportahan niya si Lenny, di ba? Tapos pag may nang aaway sa kanya, nakakapwa niya, kakapik, tinutorjak din niya. And that's what you called freedom.
kalayaan. Hindi ka dapat, dahil Sara lang tayo, Sara, parang santo na natin si Inday Sara na pag nagkamali si Inday Sara, pitik bulag, pikit bulag. Tama ba? Hindi, pitik bulag. Pikit lang ang mga mata natin. Diba? Hindi po pwedeng ganon. Kailangan open tayo, bukas tayo. Hindi katulad ng mga camping, sarado na sila. Nasaan na yung mga kadyutahan nila? Na anti-Marcos. Wala na. Kaya mahirap talaga ang laban natin. Pero again, napag-usapan nga natin kanina na ang Gen Z ay may kapangyarihan sana. Ano to? Gen Z, kaya ang banga. Ba't banga? Kulang ng G. Edit na lang natin yung banga na yan. Okay? Lagyan natin ng G. Gen Z, kaya banga. Pwede na rin. Bangag. Ayan, bangag. Okay. Now what? Kung Guanson, ayan. Tugtungan nyo na lang ng bangag to. Alam nyo na yung bangag natin, di ba? Okay. Gen Z, bangag. Okay? Gigil ang mga kakamping. Now what? Ito. Imagine ninyo, nagtagumpay na ang lahat ng mga nagtagumpay, tayo ay nganga pa rin. Imagine ninyo, ang mga kabataan ang nag-lead pagdating dito sa pagbabagsak nila sa kanilang leader na magnanakaw. Imagine mo, mga kababayan, tayo, tagal na natin nagsasalta dito, hindi pa rin natin napapabagsak ang mga adik. Kasi nga hindi pa kumakampi sa atin itong mga military na to. Hoy, kayo mga military, kayo mga pulis, na baka pag nag-retire nyo, wala na kayong makuhang pera sa inyong pensyon. Dahil ninakaw na ni Satanas, ni Martin Romualdez, si Tambalos, lahat ni Bangag. Kayo din. Sabi ko nga, ang nilalaban namin dito, ako nilalaban ko dito, hindi sarili ko. So katulad dito nga sa Madagascar. Okay? Gen Z ang namuno talaga dito. Ano mga issue nila? Dahil sa, again, kahirapan, korupsyon, mataas na tubig, walang kuryente. Diba? Ang mga kabataan ay talagang sila ang nag-lead para makuha nila o makamta nila itong kalayaan laban dito sa kanilang presidente o namumuno sa kanila na si Andry Rajoelina. Okay? So ngayon, mga kababayan, kaya sila naging successful dahil nga yung military ay kumampi sa kanila. Which is napakaganda. Kayong mga military, kayong mga pulis, ang hirap sa inyo, tatango-tango lang kayo. Alam nyo na hirap na kayo. Diba? Ninanakaw na pera ninyo, tango-tango pa rin kayo. Kayong mga junior officers, dapat kayo talaga, dahil mga general bayad na yan, kayo ang mamuno para pabagsakin ang adik na presidente. Pabagsakin, kasi adik yan eh. Diba? Huwag ang gobyerno, kasi ang gobyerno pinababagsak ni Marcos Jr. Ang pababagsakin natin, lahat ng magnanakaw. Lahat ng kumukuha ng pera, si Satanas, si Marcos Jr. Dahil si Marcos Jr., si Martin Romualdez, ay hindi sila gobyerno, sindikato sila. So you have to protect the government. You have to protect the state. You, people, men and women in uniform. Hindi ito inciting. Kapag kayo ay nanindigan, pag pinabagsak nyo ang isang adik na presidente, ibig sabihin, hero kayo. Dahil pinigilan nyo ang pagpapabagsak nila sa gobyerno o sa isang estado. Look at now, inunahan pa kayo ng Madagascar. Tinalo pa kayo ng Gen Z. Sunod-sunod na ang bumabagsak na mga magnanakaw. Diba? Yung Nepal, September, Gen Z din ang namuno. Diba? Dahil what? Dahil mga sindikato, mga magnanakaw, alam nyo na yan. And look at yung Indonesia, South Korea noong 2024. What else? Nanindigan. And even ang Morocco. 'Di ba? Ngayon talagang grabe yung power ng mga kabataan. Imagine niyo napatanggal nila ang kanilang presidente. At siguro pwede natin gawin na 'to, no? Kasi ang nangyari sa kanila, military, then magkakaroon daw sila ng election within 2 years. Kasi tumakas na yung kanilang presidente, di ba? Ito dapat ang gawin natin. Although sa Indonesia, hindi sila
o hindi, totally talagang 100% nila na napatumba, at least nagkaroon sila ng what? Nagkaroon ng pressure ang kanilang, yung kanilang effort ng mga kabataan para baguhin yung kanilang government system. Yung mga ginagawang pagnanakaw nitong mga bangag din sa kanila o mga kawatan na ito, mga palangga. Hindi magre-resign si Bangag. Sabi nga ni Inday, hindi magre-resign si Bangag. Pero pwede magkaroon ng pagpapatalsik sa isang addictus benedictus. Sabi nga ni Singson, revolutionary government, kapag nag-people power na talaga, di ba? It's the same thing with the Madagascar, ang tinatawag nila interim government. Di ba? Temporarily lang, kasi within 2 years ay magkakaroon sila ng election. While sa South Korea, nung last year, nakita nyo naman, na-impeach talaga nila ang kanilang presidente. Yung Morocco, hindi pa totally successful, ongoing ang kanilang movement. Tayo, ongoing pa rin yung movement natin. Pero ang question natin, kailan? Di ba? Kailan?